Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal. Magpatuloy po tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. At muli, aking dalangin na kayo'y nasa magandang kalusugan at nawa ang inyong mga panalangin ay maibigay ng Panginoong Diyos upang ang inyong buhay, ang ating buhay, lahat na tayo'y sumasampalataya sa Panginoong Diyos ay matanggap natin ang ating mga pangarap, mga minimithi, mga panalangin, upang tayo ay patuloy na mamuhay sa mundong ito ayon sa kalooban ng Diyos na ganap ang pagtitiwala sa Kanya dahil Siya ang ating tagapagligtas at tagapagbigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Purihin ang Diyos. At ito'y aking babasahin, mga minamahal. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 38. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan." Paano mo masasabing palalayain mo kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng mga nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko, ang aking nakita sa aking Ama, ginagawa naman ninyo ang inyong naririnig sa inyong Ama." So dito, mga minamahal, patuloy ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, lalo na sa mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, at mga saserdote. Dahil sila ay ipinagmamalaki nila na sila ay lahi ni Abraham, ang kanilang ninuno na unang kinausap ng Diyos upang sila'y kalingain at bigyan ng magandang buhay. Ngunit dumating ang pagkakataon na dahil sa sila ay binigyan ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at ang kanilang pamumuhay ay nakabatay sa lumang kautusan, lumang tipan or the Old Testament. Kaya ang kanilang pagkarinig sa pangaral ng Panginoong Jesucristo ay para sa kanila
iba ang patakaran ni Jesucristo kaysa kautusan ni Moises. Mas gusto nilang magpasailalim sa kautusan dahil para sa kanila ito ang pinakamatibay na sandigan ng kanilang pamumuhay. Ngunit nakitaan sila ni Jesus ng kasamaan dahil ang kanilang ginagawa ay pagkukunwari na lamang, kumbaga puro kaplastikan. Dahil kahit na alam nila ang kautusan tungkol sa pag-iwas sa mga kasalanan, ngunit sa likod ng kanilang pagkukunwari na sila ay mabubuti at mabait, ngunit sa likod ng kaalaman ng mga tao, sila ay patuloy na gumagawa ng pagkakasala. Ito ay hindi nalilingid sa Diyos. Kaya pinadala niya at isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang panumbalikin ang mga Israelita sa Diyos at palayain sila mula sa pagkakasala sa magitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. At ito ang ipinapangaral ng Panginoon Jesucristo, ang pagpapatawad sa mga kasalanan ng buong Israel. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng karamihan sa mga Hudyo. Ilan lamang ang naniwala kay Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoon Jesucristo sa versikulo 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, ay tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So dito, mga minamahal, karamihan sa mga Hudyo ay makasalanan. At binibigyan sila ng pagkakataon na maniwala sa pangaral ni Jesucristo patungo sa pagbabagong buhay at mamuhay sa katuwiran. Ngunit ilan-ilan lamang ang sumampalataya kay Jesus. Naniwala sila sa pangaral ni Jesucristo. Kaya ipinangako ni Jesus na kayong mga naniniwala sa akin ay tunay nga kayong aking mga alagad. At mapalaya kayo mula sa inyong pagkakasala at magkaroon kayo ng panibagong buhay. At kapag dakay patuloy kayong namumuhay sa katuwiran, ay makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Ngunit doon naman sa mga matitigas ang ulo ng mga Hudyo, ay ipinagmamalaki nila na sila ay anak ni Abraham, lahi ni Abraham, at ang kanilang pinapairal ay ang lumang kautusan na kung saan sila ay patuloy na lumalabag nito. Ngunit nagkunwari na sila ay tagasunod ng kautusan. Kaya doon sa mga hindi sumampalataya kay Jesucristo ay kinukulit siya palagi. Kaya ang sabi nila sa versikulo 33, lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo nasasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Dito
Mga minamahal, ay ipinapaliwanag ng Panginoon Kristo ang tungkol sa salitang kalayaan, pagpapalaya sa sambahayan ni Israel. Ang inaakala ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo ay alipin sila ng isang diktadora o diktatorya. Alipin sila ng pamahalaan. Alipin sila ng isang kaharian. Yun ang pagkaunawa nila sa pangaral ni Kristo tungkol sa kalayaan sa pagkaalipin. Ngunit hindi iyon ang pinapatungkol ni Kristo tungkol sa pangaral sa kanila. Ang tinutukoy ni Kristo ay palayain sila mula sa pagkakasala. Bagamat sila ay lahi ni Abraham, ngunit pangako ng Diyos na iligtas ang sambahayan ni Israel na sila nga ang lahi ni Abraham. Ngunit literal na pagkaunawa ang umiiral sa mga hindi sumampalataya kay Kristo. Ang kanilang pinagdidiinan ay ang malaya sila sa mga bagay na kung anong gusto nilang gawin. At iyan nga ang pinapalaala sa kanila ni Kristo. Malaya rin silang gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ni Kristo, kung magpatuloy kayo sa inyong pagkasala, maging alipin kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil ang lahat na nagkakasala, alipin ng kasalanan. At ang umaalipin sa kanila ay mismo ay ang Diablo. Dahil ang Diablo ang siyang ama ng kasamaan at ama ng mga kasinungalingan at ama ang Diablo sa pagkakasala. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon Kristo sa mga Hudyo na nanatili sa paggawa ng mga kasalanan at nanatili sa ilalim ng lumang kautusan. Dahil ang pangaral ng Panginoon Kristo ayon sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dito, mga minamahal, patuloy pa rin ang katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Kaya doon sa mga sampalataya kay Kristo ay ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang katiyakan ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil sila ay nanatili sa aral ni Kristo, kaya sila nga ay tunay na Kanyang mga alagad. Kaya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 28 ay sinasabi ng Panginoong Hesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. So doon sa mga sumampalataya kay Kristo ay nakatiyak na ng buhay na walang hanggan ang Kanyang mga alagad
At kung ang sino man na sumasampalataya sa pangalan ni Jesus at sa kanyang mga pangaral. Kahit sino man ay hindi maagaw ang mga alagad ni Kristo, dahil ang maagaw nito mismo ang Diablo, ang ama ng mga pagkakasala. So dito, mga minamahal, makikita natin na ang pangaral ni Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Dahil kung tayo ay katulad ng mga ilang mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, ay maging katulad din tayo na alagad ni Kristo. Kaya nga tinatawag tayong mga Kristiyano dahil sumusunod tayo sa doktrina ni Kristo, ang Kanyang salita, ang Kanyang pangaral. Karamihan sa mga Hudyo ay nagpasailalim sa lumang kautusan. Ngunit ang iba na sumampalataya kay Jesus, ilan-ilan lamang, ay ipinangako na ang katiyakan ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nakatulad din natin, mga minamahal, na bagamat hindi natin nakikita si Kristo, ngunit sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo ni San Juan, pangaral ng buong Biblia, ay natanggap na natin ang katiyakan ng ating kaligtasan. Ang mahalaga, patuloy tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos at mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, mamumuhay sa katuwiran patungo sa kabanalan. Kaya dito, habang kinukontra si Kristo ng mga Parisiyo, mga Eskriba at mga saserdote at karamihan sa mga Hudyo na nagpasailalim sa lumang kautusan, ay mahaba pa rin ang pasensya ni Kristo na sila ay pinapaliwanagan tungkol sa umiiral na bagong patakaran ng Diyos. Nang lahat ay dapat makinig sa pangaral ni Kristo dahil ito ang layunin ng Diyos na ating pakinggan ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga pangaral. Ito ay naayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 5, na sinabi ng Diyos Ama ng ganito, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, ang Panginoon Kristo, bugtong na anak ng Diyos, ay mahal ng Diyos at kinalulugdan ng Diyos. At binigyan ng karapatan na mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya sabi ng Diyos Ama, siya'y inyong pakinggan. Mateo 17:5. Kaya mga minamahal, lahat tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, palagi nating pakinggan ang Kanyang salita. Bagamat hindi natin siya nakikita, ay nasusulat na ang Kanyang mga aral dito sa Ebanghelyo ni San Juan at sa buong banal na kasulatan. So sa patuloy na pangaral ng Panginoon Kristo ay pinapaliwanagan sila ang kahalagahan ng kalayaan. Na habang naumuhay tayo sa mundong ito, ay mas masarap, mas maganda na mamuhay na malaya, na wala tayong mga problema sa paniniil ng ating mga karapatan, lalo na sa ating panampalataya. Kaya sabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 8, versikulo
35 hanggang 38, ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may nagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakikita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. So dito mga minamahal, sa patuloy ng pangaral ni Jesucristo sa mga Hudyo, ito ay panahon ng 1st century, unang siglo, more or less 30 hanggang 33 AD. Patuloy na pangaral na magbagong buhay na ang mga Israelita. Manumbalik sila sa Diyos dahil sila ay mahal ng Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na sila ay mapahamak. Kaya sabi ng Panginoong Kristo ay kailangang mapalaya kayo sa pamagitan ng kanyang pangaral. Kaya dito mga minamahal, ang ibig iparating sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 38, ay may karagdagan pang paliwanag si Apostol San Pablo tungkol dito. Roma, Kapitulo 6, versikulo 18. Roma, Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 22. Upang malaman natin na papaano tunay na mamuhay na malaya habang narito pa tayo sa sandaigdigan. Ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo, Roma, Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 22. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa pagiging banal ninyo. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at kakauwian ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Good morning. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr., nangangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Purihin ang Diyos. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.